Juan Kabanatang 5, mga talatang 35 hanggang 38. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag, at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kanyang liwanag. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, at hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang sinugo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at hindi nagkakamaling mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay hindi naman po bago, sapagkat ito po ay continuation lang ng ating pong naputol na pag-aaral noong nakaraan. At ito po ay pinamagatan natin na ang mga saksi ni Jesus Part 2. Ang mga saksi ni Jesus Part 2. So sa tingin ko po mga minamahal, mahalaga pong balikan po muna natin saglit yung konteksto po ng talata pong ating pinag-aaralan ngayon, para mas maintindihan po natin, maalala po natin yung pinaghuhugutan po dito ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga sinasabi. By the way, yung mga talata po na binasa natin ho kanina, nanggaling po mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. At ito pong mga talatang ito na pinag-aaralan po natin ay bahagi po ng kanyang argumento na siya po ay hindi lamang basta isang ordinaryong tao gaya po ng paniniwala ng mga Hudyo na kanyang kausap, kundi siya po ay isang tunay na Diyos. At maalala po ninyo na kaya po siya inuusig sa panahon pong ito ay dahil po sa nagpagaling po siya ng isang taong 38 taon na may karamdaman. Meron pong malubhang sakit. At kaya po nagkaroon ng problema mga kapatid, ginawa po yun ng ating Panginoong Jesus sa araw po ng Sabat. At alam po natin na kagaya ng aking pagtuturo noong nakaraan, na tuwing araw po ng Sabat, bawal pong magtrabaho ng kahit ano ang mga tao. Ayon po yan sa tradisyon ng mga Hudyo. At ang mga lalabag po sa kautusan ng Sabat ng lumang tipan, kung saan po namumuhay ang ating Panginoong Jesus noong panahon pong ito, ay karapat-dapat po sa parusa ng kamatayan. Kaya naman po ganoon kaseryoso ang mga Hudyong ito sa kanilang pag-uusig sa ating Panginoong Jesus, sapagkat inaakala nila ng ating Panginoong Jesus ay lumabag po sa utos po na ito. At maliban po dito mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay lumabag sa utos ng Sabat sa pag-aakala ng mga Hudyo, inaakala rin po nila na ang ating Panginoong Jesus po ay lumalapastangan sa Panginoon Diyos, sapagkat tinawag po niya itong aking Ama, my God, na sa intindiho nila para bagang ipinapantay po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Bagay na totoo naman po sa atin pong pinag-aaralan. Kaya kung babalikan niyo po yung context sa verse 18 ng John chapter 5, ganito po ang sabi: dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. So naintindihan po ng mga Hudyo ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo nung tawagin po niyang aking Ama, ang Diyos Ama sa langit. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus na ako ay hindi lang basta ordinaryong tao. Ako ay kapantay ng Diyos na inyong sinasamba na nasa langit. Pero imbis po na ibahin po ng ating Panginoong Jesus ang usapan, kasi umiinit na po yung sitwasyon, gusto na siyang patayin. So imbis po na ibahin niya yung usapan, o kaya naman iwasan niya yung mga paratang sa kanyang issue, mas lalo pa pong diniinan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang gustong ipahiwatig sa mga Hudyo, na siya po ay may karapatan ding gumawa maging sa araw ng Sabat gaya po ng Diyos Ama, sapagkat siya po ay tunay na Diyos din, na siya po
po ay hindi lamang po basta ordinaryong tao, mga kapatid, kundi siya po ay kapantay ng Diyos. Then nagbigay po siya ng mga argumento kung bakit po niya nasabi na siya po ay kapantay ng Diyos. Mga argumento na nagpapatunay ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi lamang po tao, kundi siya po ay tunay na Diyos. In verses 17 to 18, sinabi po niya na siya po ay kapantay ng Diyos sa kanyang kalikasan. Naaral na ho natin yan. Meaning to say, ang ating pong Panginoong Diyos Ama, ang lahat po ng kanyang katangian, ang lahat po ng kanyang pagka-Diyos ay kaparehas na kaparehas, kapantay na kapantay ng Diyos Anak. In verses 19 to 20, sinabi po niya na ang Panginoon Diyos sa langit, ang ating Diyos Ama, ay kapantay niya sa kanyang gawa. Meaning to say, lahat po ng ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo ay may tuturing na gawa din ng Diyos Ama, sapagkat hindi nagkokontrahan. Lahat po sila po ay nagkakaisa sa kanilang mga gawa. Sa makatuwid, mga minamahal, ang gawa ng ating Panginoon Jesus nung siya ay nagmiministeryo bilang isang tao sa sanlibutan, may tuturing din nating gawa ng Diyos. In verse 21, sinabi po doon ng ating Panginoong Jesus na siya ay kapantay ng Diyos sa kapangyarihan. Meaning to say, kung gaano ang Panginoong Diyos Ama sa langit ay may kakayanan bumuhay ng mga patay at gumawa ng mga kababalaghan at mga himala, gayon din po ang Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo. In verse 22, sinabi niya na ang ating Panginoong Jesus ay may kakayanang humatol, kung paano ang Diyos Ama ay may karapatan ding humatol. At kung isa-summarize po ang punto ng lahat na ito, in verse 23, kaya naman ang ating Panginoong Jesucristo ay deserve at karapat-dapat na siya po ay ating parangalan at sambahin, sundin, pahalagahan, gaya po ng Diyos Ama sa langit, sapagkat sila po ay magkapantay bilang Diyos. And then, di pa ho doon natatapos. Pagdating sa verse 24, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay kapantay ng Diyos sa salita. Meaning, lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang basta salita ng tao, ito po ay may tuturing na salita ng Diyos. Now, kahit sino pong tao, pwede naman pong magsabi na gayon. Kahit nga po ako, pwede ako magsabi na ako ay Diyos. Ako may kalikasang gaya ng Diyos. Ako ay nakagagawa ng mga bagay na nagagawa ng Diyos. Pero paano po natin malalaman na ang isang statement ay valido o totoo? Lahat naman tayo pwede magsabi, tayo ay Diyos. Hindi po ba? So ano po ang pwede natin gamiting patunay sa ating claim kung sakaling tayo ay totoong Diyos, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo? Kung babalikan po natin ang lumang tipan, particularly ang Deuteronomy chapter 17 verse 6 and chapter 19 verse 5, yung katuruan po doon para mapatunayan po yung isang claim ay kailangan mayroong 2 o 3 saksi. So hindi lang dapat sa iyo nang gagaling. Kailangan may iba pang mga tao, 2 o 3 saksi na nagpapatunay na totoo ang iyong sinasabi. Ganyan po yung ginagawa dito, mga minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa mga talata pong ating pinag-aaralan. After po niya natahasang ipahayag sa harapan ng mga Hudyo na siya ay Diyos, naglatag po siya ng mga saksi, mga witnesses na nagpapatotoo ng kanyang claim kung sino po siya. Una po niyang ginamit, kagaya ng ating pinag-aralan ng nakaraan, si Juan Bautista. In verses 30 to 34, na pinag-aralan na po natin, mga kapatid, si Juan Bautista, ang unang saksi na nagginamit ng ating Panginoong Jesus, kapagkat ito po ay respetado maging ng mga pinunong Hudyo, pinapaniwalaan nila na si Juan Bautista ay totoong propetang mula sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, pakinggan nyo yung propetang pinapaniwalaan nyo, at siya ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit pagdating po sa John chapter 5 verses 35 to 38, which is yung ating pinag-aaralan ngayon, inilabas na po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pinaka-alas, yung kanyang pinakamatinding patotoo na nagpapatunay na siya po ay tunay na Diyos. Sino po sa tingin ninyo, mga minamahal,
ang pinakamatibay at pinakamatindi niyang saksi na pwedeng ilabas upang patunayan ng kanyang claim na ako ay hindi lang basta ordinaryong tao, ako ay tunay na Diyos. Kung ang sagot po ninyo ay ang Diyos Ama, tama po kayo. Meron pa po bang mas hihigit na saksi na pwedeng magsabi kung ano ang totoo maliban sa banal, tapat at nakakaalam ng lahat ng bagay na Diyos? At sa tagpo pong ito, mga minamahal, ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang Diyos Ama na pinapaniwalaan din po ng kanyang mga kausap na Hudyo bilang isang kanyang matibay na saksi. At makikita po natin in verses 35 to 47 yung mga patutuo ng Ama tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. But for the sake of time, aaralin lang po natin yung mula verses 35 to 38. And Lord willing, kung buhay pa tayo, kung di pa bumabalik ang ating Panginoon, pag-aaralan po natin yung mga sumusunod na talata from verses 39 to 47. So dito po makikita natin kung paano po nagpatutuo ang Ama na si Hesukristo po na sinasampalatayanan at sinasamba po natin ngayon tunay na Diyos. Una, ginawa po ito ng Ama sa pamamagitan ng mga himala ni Jesus. Yun po yung una nating punto na gusto nating diinan. Ginawa ito ng Ama sa pamamagitan ng mga himala ni Jesus. Tingnan niyo po ang banggit in verses 35 to 36. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Datapwat ang aking pagpapatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Sino po yung siya na binabanggit po dito in verse 35 na inihalin tulad po ng ating Panginoong Hesus sa isang ilawang nagniningas at lumiliwanag? Kung babalikan po natin yung context, particularly in verse 33 and in verse 36, ito po ay pumapatungkol walang iba kay Juan Bautista. Na bakit po siya inihalin tulad, mga minamahal, sa ilawang nagniningas at lumiliwanag gaya ng isang lampara? Ito po ay sapagkat gaya po ng ating Panginoong Hesus na siyang ilaw po ng sanlibutan according to chapter 1 verses 7 to 9, si Juan Bautista po ay isa ring ilaw na nagpapahayag kung sino ang Diyos. Bagamat ang ilaw po ni Juan Bautista kumpara po sa Panginoong Hesus ay maliit at panandalian lamang, mahalaga pa rin po ang kanyang ginampanang tungkulin upang ihanda po ang daraanan ng ating Panginoon Hesukristo sa kanya pong pagdating dito nung siya po ay nagkatawang tao. So maliban po dito, siya din po ay nagmistulang lampara kung saan naakit ang maraming gamo-gamo. Dahil kung maalala ninyo mga kapatid, nangyari ang pagdating ni Juan Bautista, bago po yan nagkaroon po ng tinatawag na silent years. For 400 years after ng huling aklat sa Lumang Tipan, after ng huling propeta sa Lumang Tipan, 400 years na nahimik po ang ating Panginoon Diyos. Wala pong lumabas na propeta, wala pong lumabas na kahit anong kapahayagan mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, after 400 years na lumabas po si Juan Bautista na isa pong propeta at nagpahayag ng mga mensahe tungkol sa Diyos, labis po siyang kinasabikan ng mga tao. Imagine niyo, 400 years wala silang kahit anong mensaheng nakuha sa Diyos. And then, dumating ang Juan Bautista, nagsasabi na siya ay isang propeta at labis siyang dinumog, kinasabikan ng mga tao. In fact, very exciting and very intriguing ang mensaheng isinisigaw ni Juan Bautista na dumating na ang Mesyas, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ganyan po ang kanyang sigaw. Bagay na kinasasabikan din po ng mga Hudyo. So maliban sa matagal na silang walang naririnig na propeta, yung dumating na propeta, nagbabalita sa mga tao, dumating na yung matagal nating hinihintay, yung Mesyas na magliligtas sa atin, yung Mesyas na mamamatay para sa ating
mga kasalanan. Kaya maiintindihan nyo mga minamahal kung bakit dinumog po ng mga tao si Juan Bautista gaya ng isang lampara na pinapalibutan ng mga gamo-gamo. Ang sabi po muli sa verse 35, siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali. Bansinin niyo po yun. Mga katuwang sumandali na sa kanyang liwanag. Bakit po sandali lamang silang natuwa? Maaaring tinatanong po ninyo. Particularly yung mga Hudyo na kakontemporary ng ating Panginoong Hesus at ni Juan Bautista. Ito po ay sapagkat nasabik lamang sila na muling may propetang ipinadala ang Panginoon na nagpapahayag na dumating na po ang matagal nilang hinihintay na Kristo, ngunit nadismaya po ang mga Hudyo nung yung sinasabi niyang Kristo na pinadala ng Diyos na magliligtas sa kanila yung Panginoong Jesucristo, sapagkat inaasahan po nila na yung Kristo na darating ay isang hari, isang political leader na magliligtas sa kanila mula sa pagkakabihag nila sa Roman Empire. Yun po yung idea ng majority ng Jews o mga Hudyo ng panahon po ngayon. Kaya nung tinuro ni Juan Bautista, eto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at nakita nila yung Panginoong Hesus yung anak ng karpintero na pinanganak sa sabsaban. So dismayado, niloloko mo ba kami, Juan Bautista? Ito ba yung sinasabi mong Kristo na magliligtas sa amin? Maalala ninyo, nung ang Panginoon Jesus ay nagkatawan tao, wala siyang halo, hindi siya nagliliwanag. Talagang parang kamukha natin siyang tao. So wala pong indikasyon na siya po hindi ordinaryong tao. So kaya po maintindihan nyo kung bakit panandalian lang yung interest ng mga tao kay Juan Bautista, sapagkat hindi nila nagustuhan yung mensahe na kanyang pinadadala na si Kristo, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang Kristo. Yan po yung nabasa natin sa verse 36. Ang sabi doon, datapwat ang aking pagkatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan. So after po niya sabihin kung sino si Juan Bautista, in verse 36 sinasabi niya na higit ang kanyang patotoo kaysa kay Juan Bautista. No, datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan Bautista o kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama, wika ng ating Panginoong Hesus. Dito po mga minamahal, nabasa natin na yung mga gawa ng ating Panginoong Hesus, particularly yung mga miracles, yung mga signs and wonders, ay gaya po halimbawa ng pagpapagaling niya sa isang taong 38 taon nang may sakit, at marami pa pong ibang mga mirakulo, ay isa pong patutuong mula sa Ama na siya po ay hindi basta ordinaryong tao lamang, na siya po ay nagmula sa Diyos, at hindi lamang nagmula sa Diyos, siya po ay Diyos mismo. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So hindi lang siya kasama ng Diyos, siya mismo ay Diyos. Dito po mga kapatid, makikita natin yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus po pala, nagpapatunay kung sino talaga siya. Yung mga himala po pala na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, na nababasa po natin sa Bagong Tipan, ay may layunin po na ipahayag kung sino po siya bilang Diyos, at hindi po upang ating gayahin. Marami po kasing mga lingkod ng Diyos ngayon at mga nagpapakilalang pastor na kung nabasa sa Bible, ang Panginoong Hesus nagpalayas ng demonyo, so ibig sabihin ako rin magpapalayas ng demonyo, lumayas ka, demonyo ka, in Jesus name. Diba? Maraming ganung pastor, yung uso-uso na ginagapusan kita, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw Satanas, ay ginagapusan ko at itinatapon ko sa malalim na pusod ng dagat. Sa pangalan ni Jesus. Kasi nakakita daw nila sa Bible. Pero after a week, ganun naman yung prayer ng pastor, ginagapusan kita. Kaya ang tanong, ilang beses bang nakakawala si Satanas? Lagi na lang ginagapusan mo. Nakakawala palagi. Matindi, no? Mali.
Hindi kasi porket nababasa natin sa Bible, ibig sabihin gagayahin na natin. Kailangan makita natin yung pinaka-konteksto at pinaka-pinupunto ng talata. At dito po, mga minamahal, kaya po naghihimala ang ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao, hindi po para gayahin ng mga pastor at mga lingkod ng Diyos, kundi upang ipakilala kung sino siya, na siya po anak ng Diyos, siya po Diyos. Pero namimiss po ng punto ng maraming mangangaral na akala nila ito ay ginawa para gayahin. Ang mga ito po ay para patutuhanan kung sino talaga siya at hindi po para gayahin. So sana po mga kapatid, habang binabasa natin yung Bible at nakakabasa po tayo ng mga himala tungkol sa Panginoong Hesus, mas namamangha po tayo kung sino siya at mas lalong nakukumpirma sa ating mga puso na yung Hesus na atin pong sinasampalatayanan ay hindi lang po basta ordinaryong tao. Mga kapatid, ang aking goal, kaya ilang beses natin itong pinag-aaralan, gusto kong mas maging matibay tayo sa ating paniniwala kung sino po ba ang biblical na si Jesus. Kasi marami na pong pagtuturo ngayon na iba-iba na maling paniniwala tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat ganyan po ang pinatutuon ng mga gawang himala ng ating Panginoong Hesus. Bagay na mas dakila kaysa kay Juan Bautista, kasi wala kayong makikitang kahit isang himala ginawa ni Juan Bautista. Basahin nyo yung Bible. Pero yung patutuo ni Jesus, sa pamamagitan po ng mga himala ng kanyang ginawa, klarong nagsasabi na siya po ay hindi ordinaryong tao. Siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay tunay na Diyos. So yun po yung unang patutuo na ginamit ng Diyos Ama upang patunayan po na si Jesus ay tunay na Diyos. Ginamit po niya yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Panghuli po, gusto ko pong mapansin ninyo na ginamit po ng Diyos Ama upang patutuhanan ang pagka-Diyos ni Jesus. At least sa sermon po na ito, kasi meron pang ibang patutuo sa next week, Lord willing, ay ang patutuo ng Diyos Ama mula mismo sa kanyang bibig. Yung Diyos Ama po mismo ang nagsabi. Ang patutuo ng Diyos Ama mula mismo sa kanyang bibig. Hindi lang yung mga signs and wonders. Ito po mismo ay bumalalas sa bibig ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoon Diyos. Now when I say mula mismo sa bibig, I'm speaking figuratively kasi alam naman natin wala namang bahaging katawan ng Diyos. Kasi espiritu siya, di ba? Inaralan natin yan in John chapter 4. So ang gusto ko lang pong puntuhin ay yung Diyos po mismo ang rektang nagpahayag kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung verse 37, 2 talata na lang po. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sino daw po nagpapatotoo sa Panginoong Hesus? Yung Ama, yung Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Stop po muna tayo doon mga kapatid. So sa paanong paraan po, mga minamahal, pinatutuo po ng Ama natin sa langit kung sino po talaga ang ating Panginoong Hesus. Marami pong paraan. Binanggit na po natin kanina yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Next week, Lord willing, makikita natin na ginamit po ang mga salita ng Diyos, particularly the Old Testament, kasi hindi pa naman kompleto yung Bible nung time po na ito. Pero I really believe na ang talata pong ito ay pumapatungkol po sa pangyayari noong binautismuhan po ang ating Panginoong Hesus. Naalala niyo ba yung event ng ating Panginoong Hesus ay binautismuhan ni Juan Bautista? Binanggit po yan ni John the Baptist in John chapter 1 verses 31 to 32, pero yung detalye, yung mas detalyado na tala nandun po sa Lucas 3, 21 hanggang 22. Ito po ay pumapatungkol sa araw ng pagbabautismo sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Lucas 3, 21 hanggang 22, nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nanalangin ay nagbuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Yung tinig po na narinig po mula sa langit na nagsasabi, "Ikaw ang sinisinta kong anak,
sa iyo ako lubos na nalulugod ay tinig mula mismo sa Diyos Ama. Sa makatuwid, mga minamahal, yung Diyos Ama po mismo ang kumilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang anak at labis na kinalulugdan. Kung bulaan po, kung nanloloko po ang ating Panginoong Jesucristo, di sana hindi siya kinonfirm ng Ama. Kung ang Panginoong Hesus ay nagyayabang lamang at nahihibang lamang sa kanyang claim na ako ay tunay na Diyos, hindi sana siya inaffirm ng Ama during His baptism. Pero taliwas po, mga minamahal, ang nangyari, kinilala siya ng Ama. Ito ang labis kong kinalulugdang anak. Meaning, siya po ay tunay na Diyos at lahat po ng kanyang sinasabi ay totoo sapagkat inaffirm ito ng pinakamatibay na witness, ang Diyos Ama. In fact, hindi lang po dito kinilala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus. Kung tatalong kayo sa ibang aklat ng Biblia, sa Hebreo 1:8, tinawag po mismo ng Diyos Ama na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Markahan niyo po yung Hebreo 1:8, ang sabi po diyan, ngunit tungkol sa anak, sino po yung anak? Yung ating Panginoong Hesus ay sinasabi, sino po yung may sabi? Ang Diyos Ama. Ano po ang sinabi? Ang iyong luklukan, O Diyos. Sabi ng Ama sa Panginoong Hesus, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Napakahalaga po ng aral na ito, mga minamahal, sapagkat isa po sa argumento ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos ay yung kanilang pagsasabi na pagka binasa daw natin yung Bible, si Jesus, sinabi niya, Diyos niya yung Ama. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, yun mo, Diyos niya ang Ama. So, ibig sabihin, hindi sa Diyos. Kasi ang kinikilala niyang Diyos, yung Ama. Kayo, magugulo pinipilit yung siya, Diyos siya nga mismo nagsasabi, Diyos niya yung Ama. Kaya hindi siya Diyos. Yun yung pakit yung turo ng mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Kaso may talata na nagsasabi, even ang Diyos Ama, kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Hebreo 1:8. Kailangan marunong din po tayong sumagot. Hindi tayo tatameme lang. Ay, oo nga, namali pala ako ng sinamahan. Ba't ba ako nagbaptist? Diba? Hindi po. Tayo po ay naniniwala sa sola scriptura, turo ng Bible lamang. Pero tayo po ay naniniwala din sa tota scriptura. Hindi lang tayo naniniwala sa isang bahagi lang ng banal na kasulatan, pinapaniwalaan po natin ang lahat ng bahagi ng kasulatan. Kung ang bahaging ito ng kasulatan na nagsasabi na ang Panginoong Diyos Ama ay Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, pinapaniwalaan din natin yung ibang bahagi ng kasulatan na yung Diyos Ama mismo tinatawag ding Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, mali po yung ganong argumento. Sapagkat ang Diyos Ama po mismo ang tumatawag sa Panginoong Hesus na Diyos. Ngunit ang malungkot, mga minamahal, sa kabila po ng mga patotoo ng Ama kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin po naniniwala ang mga Hudyo. Tingnan niyo po sa verse 37, huling talata ho. Ang sabi doon, John 5:37, balik po tayo sa text. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin, kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus? Na hindi daw narinig ng mga Hudyo ang tinig ng Ama at nakita ang kanyang anyo. Ibig sabihin pa nun, talaga hindi naman nila nakita. Pero may mas malalim po na pakahulugan dito kung titingnan po natin yung context, yung flow ng thought ng ating Panginoong Hesus. Yung tinig po at anyo dito ng Diyos na binabanggit ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Siya po yung nagsisilbing tinig ng Ama sapagkat lahat po ng kanyang sinasabi ay nagmula mismo sa Ama. Tingnan niyo po yung John 14 verse 24. Sabi, ang hindi umiibig sa akin, John 14 verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong naririnig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. Yamang ang lahat ng
sinasabi ng Panginoong Jesus, kasama po doon yung kanyang claim na siya po ay Diyos, ay salita ding buhat sa Ama, sabi dito sa talatang ito. At yamang ang mga Hudyo po hindi naniniwala rito, lumalabas na kahit po sinasabi nilang naniniwala po sila sa Diyos Ama, hindi talaga sila totoong naniniwala sapagkat hindi nila pinapaniwalaan ang tinig na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo na tinig mismo ng Diyos Ama. So yung anyo naman po ng Diyos na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi nila nakita ay pumapatungkol din sa kanyang sarili according sa 2 Corinthians 4 verse 4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino daw ang larawan ng Diyos? Si Kristo. Di naman natin nakikita ang Diyos pero nakikita natin siya sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin ang Diyos pagdating natin sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Po, kahit po nasa harap na nila, ang anak ng Diyos, hindi pa nila ito pinapaniwalaan. Nakita lang nila ang ating Panginoon Hesus bilang isang ordinaryong tao, ngunit hindi po isang Diyos. Ano po dahilan, mga kapatid? Bakit po sila ay nagmistulang mga bingi at mga bulag sa napakalinaw na patotoo na nakikita po nila tungkol sa ating Panginoong Hesus? Nandun po sa verse 38. Di pa pala huling talata yung sinabi ko, verse 38, patawarin niyo po ako. Hindi pa tayo glorified, Pero yan, last na ho talaga. Verse 38, at kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Bakit sila mistulang bingi? Bakit sila mistulang bulag sa mga patotoo? Sapagkat hindi sila sumasampalataya. Hindi po ibig sabihin na sa talatang ito, kasi sabi walang salita niya na nananatili sa inyo. Hindi ibig sabihin wala silang kopya ng banal na kasulatan, kasi meron sila Pag-aaralan po natin yan next week. You search the scriptures, sabi niya sa context. Pero ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus, kahit meron kayong salita, kahit meron kayong kopya ng banal na kasulatan, hindi niyo pa rin naiintindihan kung sino ako. Pero makikita niyo po ang dahilan sa verse 38 talaga, yung pinaka-issue talaga nila kung bakit sila parang bingi at bulag sa mga patotoo. Ito po sapagkat hindi sila sumasampalataya. Mga kapatid, ito po yung problema ng mga Hudyo sa panahon po ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila mangmang sa katotohanan, hindi po sila kulang sa mga patotoo. Napakarami nilang patotoo. Nakita nga nilang anak ng Diyos ng mukhaan Lahat po ng mga ito hayag po upang makilala nila ang Panginoong Hesus. Pero dahil sa kanila pong kawalan ng pananampalataya, hindi nila ito matanggap. At kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, hindi lang po nila yun problema ng panahon noon. Ito pa rin po ay problema ng maraming mga tao sa panahon po natin ngayon. Maging sa 4 na sulok ng bahay panambahan po na ito. Hindi po, mga kapatid, sa kulang kayo sa kaalaman kung sino ang Panginoong Hesus Napakayaman sa doktrina ng ating mga pinag-aaralan every Sunday. Hindi po sa kulang kayo sa impormasyon kung ano ang Ebanghelyo. Lagi nyo nga naririnig yung Ebanghelyo. Di ko nga alam kung nagsasawa na kayo Pero every Sunday, walang linggo na hindi natin sinikap ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi kayo mangmang sa kaalaman kung sino si Kristo at kung ano ang Ebanghelyo. Napakahayag yan sa inyong harapan. Napakalinaw natin yung binabandera sa pulpito pong ito. Pero bakit marami pa rin sa atin dito ang hindi pa rin tunay na sumasampalataya? Bakit marami pa rin sa atin dito ang patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan at hindi po kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas? Isa lang po ang pinakadahilan, mga minamahal. Kagaya ng problema ng mga Hudyo, problema mo rin, wala kang tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya.
Ito po yung problema kung bakit maraming mga tao, kahit malinaw na pinapahayag sa kanila, ito ang daan ng kaligtasan, mapapahamak ka. At walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng lahat ng iyong karumihan at kasalanan. Pagtapos ng 3 araw na buhay muli, ang kailangan mo lang ay pagtiwalaan siya, talikuran mo na ang iyong mga kasalanan at ikaw ay lumapit sa Panginoong Hesus nang mayroong buong puso ng pagtitiwala at ikaw ay panghawakan mo na ikaw ay maliligtas. Sa kabila na naririnig mo yon, hindi mo pa rin siya tinatanggap. Bakit? Kasi mas gusto pa rin natin yung ating sariling katwiran, yung sarili nating kasalanan, pero hindi natin tinatanggap ang patotoo na ating pinag-aaralan po ngayon. Yan po yung problema, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, gusto kitang hamunin, gusto kitang i-challenge. Ano ang gagawin mo sa mga katotohanan ito? Magpapatuloy ka ba sa ganoong idea na kagaya ng mga Hudyo na napakaklaro sa kanila kung sino ang Panginoong Hesus, pero hindi nila talaga tinatanggap dahil sila'y walang pananampalataya? Ikaw ba'y kagaya nila na isang araw haharap sa paghuhukom at mapapahamak ng walang hanggan sa impyerno? O gusto mong gawin yung tamang desisyon na matapos mong marinig kung sino ang anak ng Diyos, kung sino si Jesus, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, na siya po ang ating tagapagligtas, ang gagawin mo, ikaw ay maglalagak ng buo mong pagtitiwala sa Kanya. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kamalian. Ngayon, akin kitang kinikilala bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Sana po ito yung araw na yon. Yun po yung aking prayer. Sana po ito yung araw na yon, na ikaw ay kikilala sa Panginoon. Mga kapatid, napakaikli ng buhay. Walang kasiguraduhan ng bukas. Yun yung lagi niyong tatandaan. Kaya napakahalaga yung bawat sandali na naririnig mo ang mensahe ng Ebanghelyo, sapagkat hindi natin mapanghahawakan ng araw ng bukas. Ngayon ka binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, at marahil ito na ang huling pagkakataon na ikaw ay hinihikayat niyang lumapit sa kanyang anak at ikaw ay tunay na maligtas. Kapatid, ang aking dalangin, sana ito po yung araw na yun. Wag mo sabihin bata ka pa, wag mo sabihin wala kang sakit. Hindi natin naaalam ang araw ng ating pagharap sa Diyos. Sa mga mananampalataya naman po na naririto, nawa po yung ating pinag-aaralan ngayon ay mas lalong nagpapatibay ng ating paniniwala at pananampalataya na tayo po ay nasa tamang doktrina, na tayo po ay nasa tamang aral kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay hindi lang tao kagaya ng paniniwala ng iba, siya po ay tunay na Diyos, sapagkat ito po ay hindi lamang pinatutuo ng isang propeta, ito po ay patutuo mismo ng Diyos Ama sa langit. Purihin po ang ating Panginoon.